Mapagpalang araw mga kahabi. So ngayon po ay last breeding season. So sa mga makakahabol pa natin ng mga ibon na magbi-breed ngayong season, ito na po yung pagkakataon natin na makahabol tayo. So nais ko lamang pong i-share sa inyo yung ating mga breeder na nakahabol sa last season breeding. Ito po ay aking i-share sa inyo mga kahabi. Maraming salamat. At kung bagong viewers ka sa channel na ito, ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. Ang topic natin dito mga kahabi ay regarding po sa buhay mag-ibon. So ito po, i-share ko po sa inyo. Let's go! So hanggang kailan ba ang breeding season? So actually mga kahabi, ang breeding season ay nagsisimula sa month of August hanggang sa ng March. So yun po yung August hanggang March ang breeding season. So March na po ngayon ay last month ng breeding season. So sa mga kahabi natin dyan na meron pang mga breeder na habol sa season ng breeding, ay ito na po yung ating pagkakataon. So maraming pong salamat sa mga kahabi. Walking muna kami hanggat naghihintay na materyales. Barangay Maulon. Ayan. Ayan. Maaga pa rito, mga alas 7. So magwo-walking muna tayo bago tayo tumuloy na ang ating DIY aviary project. So para naman sa ating healthy living. So tuloy tayo. Liputan bang puro. Ayan o, si Bilas o. Nagagagi ito naman. Dapat man sa materialis nagabot, pinangapon pa. Sabi magagagi naman kita. Nakakuha kita ng karuso. So mga kahabi, pagkatapos natin mag-walking ay binistay ko yung kusot na ibinigay sa atin. Ito yung pinag-plineran ng kahoy. So binigay sa atin yung kusot. Dahil medyo basa-basa, ito ay binilad ko muna. So nung pagkatuyo, ito yung ating gagawing nesting material sa ating mga nest box para sa preparation ng breeding season, last breeding season ngayong month of March. So sana makahabol pa tayo. Ito yung lalagyan natin ng nesting material. Yan, malaki na yung kanilang inakay. Ito yung kakatil natin. Yung inakay nila. Isa na lang natira. 3 to eh. Dalawa namatay. So, lutino at saka white face. Inak nila ay gray. Ayan. So, lalagyan natin ng nesting material. Pumapasok na yung babae. Ilagyan ko nga ng harang eh. Sinilinis ko kahapon. Pinatuyo ko muna. Bago natin na buksan ulit. Yan. Okay na yan. Preparation na ulit yan para sa next breeding niya. So alisin na natin to para makapasok na sila. Yan, ito na yung harang ko. Sara na natin. At ayan, next clutch naman sila. Itong Indian ring neck natin na green at saka lutino ay meron na rin silang itlog. Tingnan natin kung ilan ang itlog nila. Yun, mayroong 4 na itlog. Nung nag-clutch siya dati, first clutch nila ay yung nasa taas natin ay 4 out of 14 na puro split ino. Green split ino. So yun ito. Ito din merong itlog pero unfertile. Pangatlong clutch na. Ito naman yung albino natin at saka gray pallid.
So, yung kanilang progenies ay gaganda. Oh, albino. Tingnan natin kung may gray palo dito. Yan yung kanilang tatlo. 4 yung egg nito, 3 lang yung napisa. Ayan. Yung update natin sa ating mga alagang ibon. Dito rin sa back-to-back green naman ay meron ding silang itlog. Tingnan natin kung ilan. Nasa labas naman parehas. Yun o, 5. Sana mapisa nila yan. Ito yung parents back-to-back green. Ayan o, yun yung hen. So, yan. Tapos itong lutino natin ay kakatel. Meron din to. Lutino at saka albino. Meron na rin to. Kasi nasa loob. Huwag mo natin istorbohin. Kasi first clutch nila. So, yun. Update natin kahabi dito sa ating mga ground floor aviary. Dito rin sa lutino natin na back-to-back lutino ay meron din itong itlog. Kaya hindi natin na ilipat sa taas. Kaya standby muna itong dalawang cages na to. Ayan yung back-to-back lutino. Meron din yung egg. Tsaka itong GCC natin na tortoise. Meron din itlog. 2 yung nakita ko kahapon. So, ewan ko kung nadagdagan pa o naglilunlun. So, yun mga kahabi, ang update. So, maglalagay ngayon tayo ng kusot sa taas naman para preparation sa mga bago nating mga breeder. So, ito. Ayakit natin. So, mga kahabi, dito naman tayo sa taas maglalagay ng nesting material para sa ating mga basal breeder. So, ito, preparation lang. Baka may makahabol ngayong last season. So, ito yung mga kahabi, yung mga basal breeder natin. Matured na to eh. So, preparation sa kanilang pagbibreed. So, pineapple. Ang pineapple ay red. Lalagyan din natin ito ng kusot. Itong sunchick at saka dilute. Tapos sunchick ulit at dilute. So, lalagyan natin ng kanilang mapasok na kasi sila. So, wala pang nesting material. So, meron na pala. Dagdagan lang natin. Yan. Tapos itong kakatil natin sa baba. Ayan. Mga white face. Salubong tayo sa liwanag. Lagyan din natin ng nesting material. Yan o, pumapasok na rin sila eh. Yung kusot natin. Yan. Preparation na yan sa kanilang pag-bibreed. At yung ating sun conure. Ayan o. Lalagyan din natin ng kusot yung kanilang desk box. Sa kanilang pag-bibreed mga kahabi. So medyo mataas, gamit tayong hagdan. So ito yung nest box na pinagawa natin, Tudor. Ayun o, pumapasok na sila o. Wala pang kusot, lagyan natin. So hope makahabol pa sila ngayong March sa kanilang pagbibreed. Nag-clutch na to dati sa kanilang sa pinagmulan kay Steven Sikat. Nag-clutch na raw to. So ayan mga kabi. Nesting material, kusot. Binigay sa atin nung karpentero. Kasi tatapon lang daw nila to. Tapos dito sa side na to, kaya ito. Ito yung panak nung nasa baba natin na lutino at saka green. So split yung mga to. Tapos ito naman yung Indian ringneck natin, grinino at saka tortoise. Lalagyan din natin ng nesting material. So
preparation na yan para sa kanilang pagbibreed. Kusot. Yan. Para kung mag-breed man sila, mayroon ng kusot sa pesa. Ayan. Yan ang ating aviary. Kulang pa. Wapa tayo sa baba. Ito pa lalagyan natin. Tortoise din. Tsaka Lutino naman. So yun mga kabi. Maraming po salamat. Medyo salubong tayo. Paliwanag. Ito yung ating aviary. Meron pa tayong kakatil dyan. Pares din yan. Lalagyan din natin ng mga kusot yan. Pagkatapos natin na maglagay ng nesting material or beddings sa mga nest box, ay maglalagay naman tayo ng ring band sa ating mga progenies ng mga Indian ringlets. So dito na ito na temporary sila ilalagay. At papalitan na rin natin ng beddings yung ating nest box. So meron tayong 3 progenies dito. So ito sila. Mga 3 weeks na ata ito. Hindi ko na check yung record pero almost ganun niya. 3 weeks or 1 month na. So dahil mamasa-masa na yung beddings nila, so palitan natin ng panibagong kusot para hindi sila magkaroon ng mga ammonia. So kunin muna natin yung panglinis natin. So dustpan at saka itong maliit na kutsara ng pangsemento, yun yung ginagamit ko na pangkuskus para pati yung mga singit-singit ay ating makuha, lalo na yung mga masa. Yung maganda sana kung meron tayong mga pang-disinfect, no? Maganda yun. Yung in-spray lang, hindi harmless sa mga ibon. So pagkatapos natin malinis, ay lalagyan naman natin ng ring na itong mga 3 nating progenies. So pwede na itong lagyan. So mayroon tayong mga paggawa na ring. So kung magpapagawa kayo, ay pwede nyo kontakin si Jansen Santos. So pwede siyang shipping nationwide sa Pilipinas. So matrusted siya at ito nga, nagpa-ship tayo mula sa Maynila papunta rito sa Bicol through GNT. So kung gusto nyo ay pwede nyo kayong magpa-customize, magpagawa kay Jansen Santos. So yun po yung kanyang kanya namang may offer sa atin na product, yung ring band para sa ating mga ibon. So yun mga kahabi, nung nalagay na natin ay atin man isosoli na. Ayun na sila mga kahabi, ang 3 nating albino at gray pallid. So yung parents nila, ayan o, albino yung hen, gray pallid yung cock. So, enjoy. Ito namang isa nating aviary ay colony cages naman. Colony aviary ng mga agapornis fisheries o yung tinatawag na lovebirds. So ito, mga karami to, mga opaline. Pero halo-halo na sila dyan. Hindi ko na alam kung sino yung mga parents, kung ano ng mga mutation sila. Kasi ang purpose ko dito ay colony breeding. So linisan na rin natin itong flooring ng ating colony cages para naman ay safe at walang mga bakterya na mga magsisikapit dito sa mga poop ng ating mga lovebirds. So lalagyan din natin ito ng mga purchase dahil nasira na yung mga purchase nila, nagkabali-bali na at ginangat-ngat nila. So, linis muna tayo. After ng paglinis, ay lagyan natin ito ng mga purchase na mayroon silang madadapuan dito sa ating colony aviary. Po yung last season breeding natin. Itong ating GCC ay meron na rin pong nakapag-clutch na siya. Tingnan natin kung malaki na.
So last other day, nakapag-clutch po siya. So nakahabol siya ng last breeding season. Yun o. Meron pa siyang isa. Ayun, merong isa. So, hopefully, mapisa niya yan. Mapisa pa yung isang egg. So, yun. Praise God. At meron tayong isa na GCC. So, last season breeding natin. Ito pa. Meron pa. Naglilimlim pa yung ating mga Lutino. Lutino to. Lutino at Lutino. Back to back Lutino. Sana mapisa niya. Ito pa sa ating mga aviary. Ito ang ating last season breeding. So yun po sila mga kahabi. May mga egg sila. Ayun, lumabas yung hen. Yung albino, ito meron din itong yung ating pumasok sa loob. So yun po ating share mga kahabi. Last season breeding. Last breeding season. So hanggang dito lang muna mga kahabi. Maraming po salamat sa inyong suporta. At ito ang last breeding season ng ating mga alagang mga ibon. Dahil till March this month ay last month na po ng breeding season. So itong mga breeder natin may mga itlog, hopefully ay mapisa nila. Ito yung makakahabol sila sa last breeding season. So kung nagustuhan itong video natin, ang ating sharing, ay humingi ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. Maganda ang buhay pag meron tayong mga breeder sa ating mga aviary. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.